Ito na nga ang masamang balita. Yung isang bato, naging dalawa na. So, that time parang naalarma na ako. Kinabahan na ako. Ang dami nang pumapasok sa isip ko. Na-shock ako. Ako si Alvin Panganiban, isang OFW, 46 years old, nakatira sa Commonwealth, Quezon City. Aking pong i-share sa inyo ang aking naging experience kung paano po nawala yung aking karamdaman. June 2022, umuwi po ako ng Pilipinas. Nakakaramdam na po ako ng pagka-bloated sa katawan ko. Then one day, pagising ko ng umaga, medyo masama yung pakiramdam. Sabi ng misis ko, ba't di ka kaya magpa-check sa doktor? Pumunta kami sa doktor, nagpa-check up. Sabi ng doktor, ultrasound ka muna, full abdomen, laboratory, para malaman natin kung saan nanggagaling yung sakit mo. At that moment, kung i-rate natin from 1 to 10, yung sakit is nasa 5 pa lang. At nakita nga doon sa ultrasound na mayroon akong gallstone. Isang piraso pa lang that time. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko pa naman siguro to kasi isang bato lang naman, kaya siguro ma-flush out. Inuman ko lang ng maraming tubig. Then inumin ko lang tong gamot na binigay ng doktor. That's it. So, bumalik ako ng abroad ulit, nagtrabaho ulit. December 2022, nag-decide ulit akong magbakasyon. Sabi ng misis ko, bago ka umalis, bumalik ulit sa abroad, kailangan magpa-check up ka ulit para malaman natin kung nawala yung bato mo sa abdo. Pakiramdam ko noon, parang wala na ako. Parang hindi ko naman nararamdaman na yung sakit, sabi ko sa kanya. Hindi, para makasure tayo, magpa-check up ka ulit. Punta ulit kami ng doktor, the same procedure. Ito na nga ang masamang balita. Yung isang bato, naging dalawa na. So, that time parang naalarma na ako. Kinabahan na ako. Ang dami nang pumapasok sa isip ko. Na-shock ako. Iniisip ko na paano na akong dumami nga at one day, sabi ng doktor, sumabog na yung abdo ko at maapekto na yung ibang organs ko. What if kung mangyari doon sa abroad, wala kang kadamay, nag-iisa ka lang doon. Nandun na yung risk. Sabi ko, paano kaya ito kako? Isa lang ang paraan dyan, sabi ng doktor. Opera natin yan. Ang dalawang option yung opera. Pwedeng open surgery, iiwain ako dito. Or yung tinatawag nilang laparoscopic. Yung sa open surgery, less than 50,000. Then yung sa laparoscopic, worth 250,000. Parang worried na ako that time. Sabi ko sa misis ko, babalik ulit muna ako ng abroad. Mag-iipon na ako ng pampaopera. Tapos pasulput na yung sakit ng tiyan ko. Baga, very yung alarming na. Very disturbing na sa trabaho ko dahil hindi na ako makapagbuhat ng mabigat. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Kailangan makauwi na ako ng Pilipinas, makapagpa-opera na matanggal na tong sakit na to. Kasi pag ito pinabayaan ko, paano na yung trabaho ko, family ko, dahil ako lang ang inaasahan nila. So yun ang nagtulak, nag-decide sa akin na bumalik na Pilipinas para magpa-opera. January 2023, paalam na rin ako sa boss ko. Uwi ako boss sa Pilipinas. Magpapa-opera ako. Pinakita ko sa kanya yung mga result ng test. Sabi niya sa akin, ba't di ka na lang dito magpa-opera? Mas magagaling ang mga doktor dito, sabi sa akin. O sige boss, dito ako magpapa-opera, pero alagaan mo ako sa ospital. Parang of course boss, kailangan pamilya ko dapat. Sila ang unang-unang mag-aalaga sa akin. Hindi mo magagawa yon dahil syempre negosyo mo lang ang aasikasuhin mo, sabi ko sa kanya. So pinayagan akong bumalik ulit ng May. Decided na ako magpa-opera talaga. Tanggap ko na sarili ko na siguro talagang ganon. Kaysa worse pa yung mangyayari sa akin. Pag uwi ko ng May, pumunta kami ng surgeon, same procedure, kasi kailangan daw yon para maging smooth yung operation. Walang problema sa ibang organs. That time, yung aking anak, may sakit din, pinapainom ni Mrs. ng Salbeo. Sabi ng aking asawa, ba't di ka rin mag-take ng Salbeo habang
iniintay natin na maging stable yung ano mo bago tayo bumalik sa surgeon at may schedule for operation. Take chance, malay nga natin, baka nga naman matunaw. So, tinik ko yan for 3 weeks. Ginawa ko na siyang tubig. Sunod-sunod na ang inom ko. Umaga, isang baso, kalahating tubig. Then, 4 scoop siya. Para mas concentrated yung mix. Then, sa gabi, bago matulog, umiinom din ako. Ginawa ko na talaga siyang tubig na. Kailangan sabi ko, malusaw. So, nung ulit kami, nagpa-check up, nakita yung sa ultrasound na yung bato nalusaw. Nalusaw siya. Sabi ko, wow, galing naman. Nalusaw. Unfortunately, nung bumalik kami sa doktor, tuwang-tuwa na ako that time dahil sabi ko, nalusaw. So, pinakita namin sa doktor yung result. Sabi niya nakalagay doon, sludge. Sabi ko, Dok, ano ba yung sludge? Yan yung yung nalusaw yung bato mo, naging buhangin doon sa sa abdo mo. Okay na ako doon, Dok. Ako, nalusaw na pala ako Ay, hindi pa. Bakit, Dok? Ako kailangan pa rin natin operahan yan. Kasi yung lining ng gallbladder mo is kumapal na. Darating yung time na mapupuno yan, kakapal ng kakapal, may tendency pa rin na pumutok yan. So, risky pa rin. Sabi ko, ano ba yan? So, sabi ko kay Mrs., siguro, tuloy-tuloy ko yung inom ng Salveyo kasi naging sludge siya Malapit na yung 2 weeks na binigay ng doktor. Pagbalik namin, nagpa-ultrasound ulit ako. Tignan ulit natin, baka wala na. Nung lumabas na yung result, bumalik kami sa doktor. So, binasa ng doktor. Sabi niya, "Oh sir, ano bang gamot ininom nyo?" Sabi sa akin. "Bakit po?" Wala na kayong wala na kayong stone. Clear na yung nyo sa gall nyo, wala nang Sabi ko, "Hindi, Dok, sigurado kayo baka mali lang yung yung interpretasyon nyo, pagkakaano nyo." "Hindi, sure ako, ito wala na. Wala na akong operahan sa'yo, pang-operahan ko sa'yo," sabi sa akin ng doktor. Talagang tuwang-tuwa ako, grabe. Akala ko, na ako Akala ko, ma-operahan na ako, matatanggalan na ako ng isang part ng katawan ko. Magkakaroon na ako ng pigla sa katawan, tapos gagastos pa ako ng malaki. So, yung lahat ng agam-agam na yun, nawala. Miracle yung nangyari sa akin. Yun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom ko. Kasi parang gagawin ko na lang siyang maintenance para yung chance na bumalik, wala na. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Salveyo. Malaking impact talaga yung Salveyo. Hindi dahil sa Salveyo, tuloy yung mga pangarap ko sa buhay. Feeling ko, may guardian angel ako. Protektado ako all the time. Pagdating sa kalusugan ko, ito ang nag-save sa akin. Nawala lahat ng worries ko sa buhay. Ako si Alvin Panganiban at ito ang aking kwentong Salveyo.